natutunan hanggang sa sila'y maisilang. Pero ang kanilang kapanganakan, simula pa lang ng mga pagsubok na kanilang harapin dahil sadyang may madidilim na bahagi silang madaratnan sa mundong ibabaw. Mga bagay na maaaring maging tinik na babaon sa kanilang murang isipan. Ang mukha ng kamusmusan, inosente. Walang anumang bahid ng dumi. Ito raw ang dapat na buhay na dinaranas ng mga bata. Pero, paano kung ang mga taong dapat magprotekta sa kanila ang siya pang lalapastangan sa kanilang murang isipan? Hindi raw malimutan ni Arabella, hindi niya tunay na pangalan, kung paano nagsimulang isang karumaldumal na ginawa sa kanya ng kanyang lolo. Umubad po siya ng damit. Tapos po naghubad po siya ng baba po. Yung short niya. Tapos po, akala ko po bibihis lang. Tapos po, gumagapang sa akin, nakahubad na. Tapos po, hinuhubaran niya po ako. Tapos tinatadyakan ko po. Hindi ko man po alam kung ano yung po ko nun. Tapos sabi niya, huwag daw po muna ako magsusumbong. Hindi ko po alam kung anong gagawin sa akin. Halos madurog ang puso ng amang itatago natin sa pangalang Rolando nang malaman ang sinapit ng minor de edad niyang anak na si Arabella. Mismong kadugo pa kasi nila ang sumalbay sa 13 taong gulang niyang dalagita. May tawag dito sa si Ate Vicky, yung kapatid ko. Anong nangyari? Yung anak mo raw, nirep ng binan mo, sa kabayaw mo. Nandoon daw sa DSWD sa Lidmanan. Una raw lumapastangan kay Arabella ang kanyang 54 na taong gulang na lolo. Minabuti namin kumpli sa pangalang Lolo Ben ang sospek para pangalagaan ang katauhan ng minor de edad na biktima. Tinakot daw ni Lolo Ben si Arabella na huwag magsusumbong kahit kanino. Dahil daw sa pagbabantang ginawa dito, wala siyang nagawa kundi itikom ang bibig sa mapait niyang kwento. Pero tila ginawa siyang pila balde dahil ginawa siyang parausan ng kanyang lolo at maging ng kanyang tiyuhin na itago natin sa pangalang Dino. Hindi niya tunay na pangalan. Gusto kong makalaban, gusto kong tumakas. Hinahawakan niya ako. Tinatali pa nga minsan po yung kamay ko para wag ako makatakas. Sa puntong ito, sumigaw na si Arabella ng saklolo sa kanyang pamilya. Noong Hulyo 28, kaagad na aresto ang kanyang tiyuhin. At ngayon ay kasalukuyang nasa pitan ng BJMP Libmanan, Camarines Sur. Sa pangambang mapahamak pati ang nakababatang kapatid na babae ni Arabella na nasa poder pa ng kanyang biyanan, nagdesisyon daw siyang bawiin ang anak sa kustudiya ni Lolo. Pero bago raw ipaubaya sa kanyang dalagita, humingi raw si Lolo ng palit ulo. Hindi ako pumayag dahil bilang magulang, siyempre, sakit sa akin. Kahit sinong magulang, nasasaktan talaga hanggang ganun nangyari sa anak. Ang pagwawalang yaraw ng salbayo manong lolo na tila wala raw pagkakatandaan ang nag-udyok kay Rolando na idulog sa wanted ang reklamo. Andito po sa ating studio ngayong gabi, isang ama na umiyak ng hustisya. Magandang gabi po sa inyo. Nasaan po yung inyong anak ngayon? Nasa asawa ko po, pangalawa. At doon nalaman mo na lahat nangyari? Okay. Meron bang warrant of arrest? Mayroon po. Kaya nga pumunta po ko dito sa inyo para makuha ko yung anak kong dalawa. Dapat pinuputulan ng ulo ng animal na ito. Dalawa pong gagawin natin. Rescue natin yung mga bata. At the same time, kakalawitin natin, kuhulihin po ng mga taga-CIDG yung lolo. Bicol lang po yan. Sa lista ng DSWD,
Sa unang quarter pa lang ng taon, halos 9 kaso na ang pang-abusong sexual sa mga batang babae ang naitala sa Pilipinas. Nakababahala ang bilang na ito, lalo pat 259 na kaso rito ay incest o ang sexual na pang-abuso mula sa mismong miyembro ng pamilya. Sa simpleng salita ay ang problema natin kasi minsan kapag trinace mo ang problema, lahat yan papasok sa tinatawag nating ugat ng problema. Ugat ng problema ay ang pamilya. You can make policies, you can make laws, you can make any social change. Pero pag walang pagbabago sa pamilya, walang solusyon ang sitwasyon. Sapagkat sa pamilya, nagsisimula lahat ng proteksyon ng bata. Una na kaming nakipag-ugnayan sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa pagsasagawa ng manhunt operation laban sa wanted na salbahing lolo. Gusto namin humingi ng tulong sapagkat meron pong isang lolo, isang matanda, gurang, halimaw, na nang-rape po ng kamag-anak at ngayon po nagtatago sa isang bundok sa may Ligmanan, Bicol at wanted po, may warrant of arrest po. Gusto po namin i-operate sa tulong po ng CIDG. Opo. Kung may warrant of arrest na po, ay wala po tayong magiging problema dyan. Kukuha po natin siya anytime provided na malocate po natin kung saan siya nagtatago. Colonel Emma Libunaw, Madam, magandang gabi. Salamat po. Magandang gabi din po sa inyo. Susunod, suspect sa panggagahasa sa kanyang apo. Mahuli na kaya? Nakikita na siguro natin. Noong 10 ng Agosto, tumulak ang grupo ng wanted patungo sa bahay ng Ligmanan, lalawigan ng Camarines Sur. Idinulog kasi sa amin ni Rolando ang nangyaring panggagahasa sa kanyang anak na si Arabella. Dito raw sa bahay ito huling nakita ang wanted na si Lolo Ben. Dito naman ang pag-alaman ng wanted na lolo, madulas sa mga alagad ng batas at may pagkapalus daw talaga. Medyo talagang madulas yun. Kaya medyo na-delay siya mahuli. Kaya nauna yung anak na mahuli namin. Very evasive yung suspect. Medyo madulas. Kaya medyo natagal-tagalan yung pag-arrest namin. Kinabukasan, bumisita kami sa napapabalitang lungga ng sospek. Pero, pagdating dito, walang bakas ni anino ni Lolo. Sa kabila nito, isang impormasyon ang napulot ng aming grupo. Ibinibenta raw ng may-ari ang bahay. At tuwing araw ng Huwebes, bumababa umano ito para magipag-usap sa mga gustong bumili. Kinabukasan, bumalik kami sa lugar. Nadatnan at nakausap din namin ang biyen ng babae ni Rolando at asawa ng wanted na si Lolo Ben. Nangako kaming babalik kinabukasan para magpakita sa kanyang asawa. Ang hindi alam, mga alagad na ng batas ang kausap niya. Hawakan natin nakikita na siguro natin. At kilala natin yung suspect, magkaroon tayo ng briefing papunta doon sa area. Kasi yung pupunta natin at medyo bundok yun at maraming sightings ng ating kalaban. So we have to plan papasok doon sa area. Mabilis na tumulak ang grupo para sa inasang pagdakip sa madulas na sospek. Pagdating sa lugar, missing in action pa rin si Lolo. Naku, mukhang mapupunado pa yata ang nakatakdang naming trabaho. Pero, ang kanyang asawa na ang nagbigay ng paniguro, susunduin sa pinagtataguang bundok ang wanted na Lolo. Ito na ang hinihintay ng pagkakataon ng aming grupo. Habang nasa lugar, namataan pa rin namin ang dalawa pang anak ni Rolando na nangungulila sa kanilang ama. Sige sir. Maya-maya pa, Unasan siya kung isang text message ang natanggap ng mga operatiba. Pero nandun na, nakitaas. Udyat na nandun na nga
ang tinatarget ng wanted na si Lolo Ben. Sa puntong ito, mabilis na kumilos ang aming grupo. Pagdating ng mga operatiba sa lugar, hayon at naroon na nga si Lolo. Ganon! Sir, saan ka nang paliwanag? Sir! Tukaw. Paliwanagan. Tukaw. Kaini po nga ni, sa Lunes, kaya sabay. Eduardo Almano Navarro. Iya po. Oh. Nobel. Tukaon sa brief. Iya po, tukaon sa brief yan. Sir, ay ano? Ngunyan, may karapatan ka po nga. Magdepensa man yakan sa diri mo. Sa Lunes, ano? Pag Nabawi rin ng mga otoridad ang isang anak ni Rolando. Pero ang anak ng lalaki, hindi na namin nakita sa lugar. Iginigit ni Lolo Ben na hindi raw niya magagawa sa sariling kadugo ang bintang na paggagahasa. Ay, hindi nga ako pupunta. Ito kung alam ko na may ginawa ko ng masama. Alam ko nga, wala akong ginawa. Pero sa ebidensyang medico-legal ng bata, positibo raw na ginahasa si Arabella. At kung totoo ang kwento ng kanyang apo, itong si Lolo Ben, ang isa sa mga nanalbahay sa kanya. Pero ang lola ni Arabella, hindi raw naniniwalang may kasalanan ng asawa. Hindi, sandali lang po. Sa tingin niyo po ba nagsisinungaling po si Hindi ko naman masabing ginawa, hindi ko makaano. Basta ang sa tingin ko, parang nagsisinungaling siya kasi doon sa kasulatan, sa deklara niya, iba yung deklara niya doon sa barangay, iba yung deklara niya sa piskalya. Oh. 15 ng Agosto, iniharap ang mga anak ni Rolando sa Municipal Social Welfare and Development ng Litmanan, Camarines Sur. Magkakandak ng interview at assessment yung ating social worker para kakausapin din namin yung lola. Tsaka ipiprepare. Ang importante kasi iprepare namin siya socially. Social prep yung bata. Kung halimbawa, saan siya pwedeng ma-custody. Sa kasalukuyan, nasa kustodiyan na ni Rolando ang kanyang mga anak. Dito ay patuloy siyang babantayan upang malaman kung may kapasidad nga ba siya na buhayin ang kanyang mga anak. Sa mata at pandinig ng mga bata, ang anumang karanasan nila sa buhay ay tila isang punla na magbubunga hanggang sa kanilang pagtanda. Kaya't mabuting alaala ang itanim habang maaga pa para mabaunin nila hanggang sa pagtanda, may pasa nila hanggang sa mga susunod na henerasyon ng mga bata. Maaari nyo rin i-email ang inyong sumbong sa wanted@tv5.com.ph. Para sa anumang reklamo ng pang-api at pang-abuso, maaari kayong tumawag sa Wanted Hotline o kaya't mag-text sa mga sumusunod na numero. Kada reklamo, aksyon todo. Saan man kayo magtago, walang kawala rito. Dahil ang abusado, mapangapi. Wanted!